God sent his son. They called him Jesus. He came to love. No more with pain. Magandang gabi mga kapatid. Maayong gabi mga kaigsunan. Naimbag nga rabi mga kapsat. Maya pa be kareng kapatad. So muli tayo po ay magsisimula naman po sa ating pag-aaral po sa gabing ito. At ipagpapatuloy lang po natin ang ating serye sa aklat po ni Isaiah. Kung titingnan po natin ang pangkalatang pagkabahagi po ng Isaiah, ito po ay nahahatis na dalawang bahagi. Yung chapter 1 hanggang chapter 39, ito po yung panahon ng Syrian. Pagkatapos po chapter 40 to chapter 66, ito yung panahon ng mga Babylonians. So ito tayo po nasa panguhula ni at pangarap po ni Isaiah sa panahon ng makapangaring kaharian ng Assyria. Later on, sa halos kalahati po ng Isaias, sa kapitulo 4 na po, ay pupunta naman tayo sa panahon ng mga Babylon. Ibig sabihin, ito yung pagkatapos na
matanggal na ang kapangyarihan ng Assyrians at palitan po ng kaharian ni Nebuchadnezzar. Ito po chapters 28 to 35, ito po yung pagpapakilala kung ano talagang tunay na pinanggagalingan ng kaligtasan. Ito ay pinakikilala ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan o kay sovereignty kanya. Ito po sa ating magkasama po rito ang chapter 34 at chapter 35. Dito pinakikilalang soberenya ng Diyos. Ibig sabihin ang kanyang kalayaan at ang kanyang kapangyarihan bilang Diyos. Sinabi natin sovereign, ito'y tumutukoy sa isang halimbawa sa isang hari na may kapangyarihan at may kalayaan sa gamitin ng kanyang kapangyarihan. Ang kapangyarihan po ng Diyos o sovereignty of God sa chapter 34 ay pinakikilala sa pamamagitan ng kanyang katulan sa mga bansa. At gayon din po, ang kanyang soberanya o sovereignty ay naipapakita sa kanyang pagliligtas sa kanyang bayan o salvation for Zion. Dito po sa gabing ito, ang ating pong titignan ay ang chapter 34. Ito po ay 17 talata na ating pag-aaralan. Dito po sa, basahin po na sa Tagalog, hindi merong sa aking mata. Isaiah, dito po sa chapter 34. Kayo magsilapit, kayo mga bansa, upang makinig at pakinggan ninyo mga bayan, dinggin ng lupa ang lahat ng narito, ng sanglibutan at ng lahat ng bagay na mula rito. Sapagkat ang Panginoon ay galit laban sa lahat ng bansa at napupot laban sa lahat nilang hukbo. Kanyang inilaan na sila, kanyang ibinigay sila upang patayin. Ang kailang patay tatapon at ang baho ng kailang mga bangkay ay aalingasaw at ang mga bundok ay tutunawin ng kailang dugo. Ang lahat ng mga bagay sa langit ay mabubulok at ang langit ay manunulon na parang balumbon. Lahat ng bagay babagsak na parang dahong nalalagas sa puno ng ubas at gaya ng dahong nalalanta sa puno ng igos. Sapagkat ang aking tabak ay lalasing sa langit, narito ibtibong ubas sa Edom, sa bayan na aking itinalaga para hatulan. Ang Panginoon ay may tabak na puno ng dugo. Ito ay ginawang mataba ng katabaan sa dugo ng mga kordero at sa mga kambing, sa taba ng mga bato ng mga lalaking tupa, sapagkat may handog ang Panginoon sa Bosra, isang malaking patayan sa lupain ng Edom. At ang mailap na baka ay mabubuwal na kasama nila, at ang mga batang baka na kasama ng malalakas na toro. Ang kailang lupain ay basang-basa sa dugo, at ang kailang alabok ay sasagana sa katabaan. Sa Ingles, come near, you nations, to hear, and heed, you people. Let the earth hear, and all that is in it, the world and all things that come forth from it. For the indignation of the Lord is against all nations, and his fury against all their armies. He has utterly destroyed them. He has given them over to the slaughter. Also their slain shall be thrown out. Their stench shall rise from their corpses, and the mountains shall be melted with their blood. All the hosts of heaven shall be dissolved, and the heavens shall be rolled up like a scroll. All their hosts shall fall as the leaf falls from the vine, and as fruit falling from a fig tree. For my sword shall be bathed in heaven. Indeed, it shall come down on Edom, and on the people of my curse for judgment. The sword of the Lord is filled with blood. It is made overflowing with fatness, with the blood of lambs and goats, with the fat of the kidneys of rams. For the Lord is a sacrifice in Bozrah, and a great slaughter in the land of Edom. The wild oxen shall come down with them, and the young bulls with the mighty bulls. Their land shall be soaked with blood, and their dust saturated with fatness. Ito po yung pong ating pagbabasa sa salitang banyaga. Tingnan po natin ang background.
Ito pong chapter 34, ito po ang makikita natin pinaka-babaksik na larawan ng paghukom ng Diyos. So, meron na tayo nakita muna ka ng mga kapitulo, pero ito yung pinaka-mabaksik na larawan ng kasiraan ng paghukom ng Diyos. Hindi po ito actually, ito'y tanda po ng ito'y paglalahad ng kanyang galit ng Diyos laban doon sa mga gumagawa ng masama at laban doon sa lumalaban sa kanyang kaharian. Tandaan po natin ang Diyos, ipinoproteksyonan niya ang Israel. Alam po natin, ito yung kanyang bayan. At meron siyang plano, layunin na dapat gawin. Kaya ito yung pinoproteksyonan niya. At lahat ng lumalaban sa kanyang bayan ay kanyang parurusahan. Ngayon, ito pong kapitulong ito ay nasentro sa bansa ni Esau o Edom. Sapagkat ito po ay walang paggalang sa Diyos. In other words, kahit si Esau po ay galing kay Isaac, so ito'y kalahi ni Jacob. Pero magkaiba sila. Ang lahi ng galing kay Esau ay hindi sila sumasama sa Diyos. Wala silang pinapakitang reverence o paggalang sa Diyos. Sa pamagitan ng kailang katangian na makalupa. Ibig sabihin, hindi sila maka-spiritual. At ang kailang pagkapuot laban sa bansang Israel. At lahat ng mga bagay na may kaugnayan sa tunay ng Diyos. In other words, sa lahat ng mga bagay na may kaugnayan sa spiritual. So yun ang dahilan bakit ang Diyos ay galit na galit laban sa ng galing kay Esau o Edom o Seir kung minsan tinatawag nila. Si Esau, ang lahi pong galing kay Esau, ito po'y palaging galit. Ito'y pinakikita ang poot sa kanyang mga kalahing Israel. So, actually sila magkalahi po sila eh. Ang Israel ay galing kay Jacob at ang Edom ay galing kay Esau. So sila ay magkalahi, sila ay magkamag-anak kung tutusin. Pero gayon na lamang po ang kapuotan ng Edom laban sa Israel. Tingnan po natin. Dito po sa ika-6 sa chapter 1 verse 6. Ganito sabi ng Panginoon, dahil sa tatlong pagsuway ng Gaza at dahil sa 4, hindi ko pawawalang bisang parusa sapagkat nilang bihag ang buong bayan upang ibigay sila sa Edom. Ito po sa ika-9. Ganito sabi ng Panginoon, dahil sa tatlong pagsuway ng Tiro at dahil sa 4, hindi ko pawawalang bisang parusa sapagkat kailang ibinigay ang buong bayan sa Edom at hindi inalalang tipan ng pagkakapatiran. Verse 11. Ganito sabi ng Panginoon, dahil sa tatlong pagsuway ng Edom at dahil sa 4, hindi ko pawawalang bisang ang parusa sapagkat tinabol niya ng tabak ang kanyang kapatid at ipinagkait ang lahat ng abag. Ang kanyang galit ay laging nangwawasak at taglay niya ang kanyang poot magpakailanman. So ito po isang matinding poot laban sa bansang Israel. Yung makikita natin doon. So actually ito isang patuloy na pakikipag-alitan labang sa Israel. It's a perpetual enmity against Israel. Punta po tayo sa Ezekiel. Dito po sa chapter 35, dito po sa ika-5 kapitulo, talata, ika-11 hanggang sa ika-13. Basahin natin sa ika-5. Aking nilagay sa harapan ng mga bayan ng sangbahayan ng mga Rekabita. Mali po, Eremias pala ito. Ezekiel pa, hindi siya pakaklat. Dito po sa 35, verse 5, ito po ang ating mababasa. Ito po, 35. Dito po sa verse 5. Sapagkat ikaw ay nag-iingat ng isang matagal ng pakikipag-away at ibinigay mo ang mga anak ni Israel sa kapangyarihan tabak sa kapanahunan ng kailang kapahamakan, sa kapanahunan ng kailang huling kaparusahan. Verse 11. Kaya't kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, papakitunguhan kita ayon sa galit at sa inggit ng iyong pinakita dahil sa iyong pagkapot laban sa kanila. At ako'y magpapakilala sa gitna nila
kapag aking hahatulan ka. Gusto yung 13. Ako'y nagmalaki laban sa akin, kayo nagmalaki laban sa akin sa pamagitan ng inyong bibig at inyong pinarami ang inyong mga salita laban sa akin, aking narinig yun. So, ibig sabihin, hindi lamang sila sa Diyos ay sa bansang Israel na pupot, kundi rin sa Diyos. Sinabi siya, nagsasabi sila ng mga bagay na laban sa Diyos, mga kapatid. Dito rin po sa Malakay, na po yung pinakauling aklat sa Old Testament. Dito po sa Malakias. Dito po sa unang kapitulo ng Malakias. Ito po ang ating mababasa. Dito po sa Malakias chapter 1. Dito po sa unang gay kalima. Ang pahayag na salita ng Panginoon sa Israel sa pamagitan ni Malakias. Iniibig ko kayo, sabi ng Panginoon, gayon may inyong sinasabi, paano mo kami inibig? Hindi ba si Esau kapatid ni Jacob? Sabi ng Panginoon, gayon may inibig ko si Jacob. Ulit si Esau ay aking kinamuhihan. Ang ginawa kong kanyang mga bundok na isang kasiraan at ibinigay ko ang kanyang mana sa mga asong palaboy sa ilang. Kung sinasabi ng Edom, kami nawasak, ngunit muli naming itatayo ang mga guho. Ganito ang sabi ng Panginoon lumakbo. Maaring magtayos, ngunit aking babagsak hanggang sila'y tawaging masamang lupain. Galit ng Panginoon sa bayan na ito magpakilanman. Makikita na sarili niyong mga mata at inyong sasabihin, dakilang Panginoon hanggang sa kabilang hangganan ng Israel kanya. So ito po ang makikita nating babala ng Diyos laban sa Esau. Ito yung kanyang gugunawin. Kahit sabihin nila na yung mga go ay tatayo nila, pero ito yung gugunawin ng Diyos. So ito po ay, itong kapitulo nito ng chapter 34, ito po ay isang pagpapakita ng araw ng pagiganti ng Diyos laban sa lahat na kung ano po ang pinakikita ng Edom. So in other words, ang Edom po ang nilagay ng Diyos sa kapitulong ito. Bilang babala sa mga bansa na katulad ng Edom, na sila po yung walang pinakikitang paggalang sa Diyos at ang mga bayang lumalaban sa Diyos. So, ibig sabihin, ginamit ng Diyos ang Edom bilang halimbawa. At ito yung kanyang gagawin. In other words, tulad niya yung Edom at gayon din ang mga bansa na katulad ng Edom. Yung makikita na sa Isaiah chapter 34. Sa ikalawang talata, for the indignation is against all nations, and his fury against all their armies. He has utterly destroyed them. He has given them over to the slaughter. Kanya. Imbes na alam po ninyo, kaya ang Israel po ay naiba sa lahat ng mga bansa. Para yung mga bansa sa paligid ng Israel ay makilala nilang Diyos sa pamagitan ng Israel. Yung po isang bagay na layunin ng Diyos. Dahil ang presensya ng Diyos sa bansang ito ay maaaring makilala ng ibang mga bansang Diyos sa pamagitan ng Israel. Pero makikita natin na ang mga bansa ay kalaban ng Israel. Maraming pagkakataon na gusto nilang sirain ang bansang Israel. At sa ganung paraan, kung yun ang kailang kaparaanan, ay hindi nila malalaman ang karunungan na nanggagaling sa Diyos. So yun ang makita natin kung bakit galit ang Diyos sa mga bansa. Kasi wala silang paggalang sa Diyos at wala rin silang kaalaman sa karunungan na galing sa Diyos. Yung sa kanilang pagnanasang sirain ng bansang Israel, ito ang kaparaanan ng Diyos para may pakilala sa mga bansa sa pamagitan ng Israel ang tunay na Diyos. Pero siyempre, dahil sa kanilang pagnanasang sirain nila ang bansang Israel, kaya wala sila ng pagkakataon na makilala ng tunay na Diyos. So yung lahat ng mga bansa at ang mga bayan na nakatira sa mga bansang ito
ay maranasan nila ang baksik na matuwid na pagkagalitan ng Diyos. They will experience the brunt of God's righteous indignation. Ibig sabihin, hindi lang basta-basta nagagalit ang Diyos. May dahilan. Bakit nagpapakita silang galit niya sa mga bansang ito? Sinabi niya, kawalan nila ng paggalang sa Diyos. Ngayon po, sabi niya, He has given them over to the slaughter. Ibinigay na sila sa patay ang kanya. Para magandang nangyari na. Actually, hindi. Ito po ang katangian ng mga hula. Dahil ang Diyos ang nagsasalita. At ang mga bagay na sinasabi ay talagang kanyang gagawin. Kaya parang nangyari na. Baga, parang yung pag-asyo ng buhay na wala pa yun. Pero para taglay natin dahil ang nangako ay ang Diyos. Pero wala pa sa atin. So yun po makikita natin dito, ito'y kanyang tunay na gagawin ang pagiganti laban sa mga bansa. Ito po yung ikatlo, mababasahin po lang sa Tagalog. Ito po yung ikatlong talata, ito po ay talinhaga. Ito po isang para bagang labis na pagbalalarawan o tinatawag nating hyperbole, extreme exaggeration, para maipakita ng Diyos ang kalunos-lunos na katapusan ng mga bansa na lumalaban sa Diyos. Sa ikatlong talata, ang kailang patay tatapon, ang baho ng kailang mga bangkay ay aangalingasaw, ang mga bundok ay tutunawin ng kailang dugo. Sabihin, imposible naman matunaw ng dugo ang bundok. So ito po ay nagpapakilala na ito ay isang talinhaga o hyperbole. Ito ay extreme exaggeration. Ito ay para sobra-sobrang paglalarawan. Para mapakita lamang. Pagka gumagamit ng hyperbole, to exaggerate, ay to emphasize. Para bigyan tingin ng Diyos na nakakatakot at kalulos-lulos na katapusan ng mga bansa na lumalaban sa Diyos. So ikaapat na talata, ang lahat ng mga bagay sa langit ay mabubulok at ang langit ay manunulon na parang balumbon. Lahat ng bagay babagsak na parang dahon na lalagas sa puno ng ubas at gaya ng dahon sa puno ng igos. Ganyan. Hindi, parang ito yung katapusan ng sanglibutan, pero actually hindi. Ito yung naglalarawan ng katapusan ng mga ng sanglibutan para sa mga bansa na lumalaban. So ito katapusan ng sanglibutan ng mga bansang lumalaban sa Diyos. Sinabi, ito katapusan nila na silang lumalaban sa Diyos at sa kanyang bahay. Dito po sa Isaiah, halimbawa, sumundag muna tayo sa unahan. Isaiah chapter 51, dito po sa verses 4 to 6. Makinig ka sa akin, bayan ko, at pakinggan mo ako, bansa ko, sapagkat magmumula sa akin ang isang kautusan at ang aking katarungan bilang liwalag ng mga bayan. Ang aking katuwiran ay malapit na at ang aking kalagtasan ay yumayo na at ang aking mga bisig ay ahatol sa mga bayan at ang mga pulo ay naghihintay sa akin at ang aking bisig ay umaasa sa kanila. Itingin ninyo ang inyong mga mata sa mga langit at tignan ninyo ang lupa sa ibaba, sapagkat ang langit ay mapapawing parang usok at ang lupa ay malulubang parang bisan. At silang naninirahan doon ay mamamatay sa ganding paraan. Ngunit ang pagliligtas ko ay magpakilanman at hindi magwawakas ang aking katuwiran. Dito po kami ginagamit nilang talata. Yun po sinasabing mga pulo kanila. Ang mga pulo naghihintay. Hindi po ito sa Pilipinas. Tundaan po natin sa ating nangulang pag-aaral. Ito sa Mediterranean. Meron mga pulo ron eh. So yun yung sinasabi nito ng Panginoon. So lahat ng mga bansa sa paligid ng Mediterranean, pati ng mga pulo doon kanya, parusaan ng Diyos. At ito po ang larawan na pinakikita. Tandaan po natin, pag ganito yung larawan, yung langit hindi na magbibigay ng liwanag, ang mga bito ay babagsak sa lupa, ito yung pagpapakilala ng kahatulan. O sinasabi dito ang babaksik na kainatnan ng mga bansang lumalaban sa Diyos. Dito po sa ikalima hanggang ikapito. Isaiah chapter 34 verses
5 to 7. Basahin po natin. Ito pa, hindi ko nasin dito. Sapagkat ang aking tabak ay nalasing sa langit, narito iti bumaba sa Edom, sa bayan ng aking itinalaga para hatulan. Ang Panginoon ay may tabak na puno ng dugo. Ito ay ginawang mataba ng katabaan. Sa dugo ng mga kordero at ng mga kambing, sa taba ng mga bato ng mga lalaking tupa, sapagkat may handog ang Panginoon sa Bosra, isang malaking patayan sa lupayan ng Edom. Ang mailap na baka ay mabubuwal na kasama nila, at ang mga batang baka na kasama ng malalakas na turo. Ang kailang lupain ay basang-basa sa dugo, at ang kailang alabok ay sagana sa katabaan. For my sword shall be bathed in heaven, indeed it shall come down on Edom, and my people of my curse for judgment. Sabihin, my sword is bathed in heaven. Ibig sabihin, handang-handa na ito. Ito, ibig sabihin, yung kanyang tabak na nagpapakilala ng kanyang kagalitan ay handang-handa ng bumaba para kanyang sa isang violenting paraan kanya ay parusahan ng Edom at lahat ng mga bagay na katangian ng Edom. Kanya. So, it is bathed in heaven. Kanya. So, ito yung naligo kanya. So, ito yung basang-basa ng kapotan ng Diyos. Ito yung babagsak kanya sa Edom. At ang bayan na kanyang kapotan kanya. Dito po sa Deuteronomy chapter 32, 41 to 42. If I wreath my glittering sword and my hand takes hold on judgment, I will render vengeance on my enemies and repay those who hate me. I will make my arrows drunk with blood, and my sword shall devour flesh with the blood of the slain and the captives from the heads of the leaders of the enemy. Yun ang nangyayari sa mga bansang kinapopuotan ng Diyos. Makikita natin. Sa ika-6, the sword of the Lord is filled with blood. It is made overflowing with fatness, with the blood of the lambs and goats, with the fat of the kidneys of rams. For the Lord is a sacrifice in Bosra, a great slaughter in the land of Edom. Tandaan po natin yung sinabi ng Panginoon, yung dugo, na yung taba, yung dugo ng mga kambing at kordero, at yung taba ng bato ng mga lalaking tupa. Ito po ay iniaahin. Actually, ito yung makababasa natin sa Old Testament. Ito ay sinusunog at iniaahin sa Diyos. Ibig sabihin, pinakikita ng talatang ito na parang ang Diyos ay nag-aahin. Ito po ay sa kautusan. Tingnan nyo. Ito po sa Leviticus. Basahin natin. Leviticus chapter 9, 7 and 10. Ito po mababasa. Leviticus chapter 7, chapter 9, verse 7. Baliktad. Chapter 9, verse 7 at verse 10. Pagkatapos ay sinabi ni Moses kay Aaron, lumapit ka sa tambahan at mag-alay ka ng handog, pangkasalanan at handog na sinunog, at gumawa ka ng pantubos para sa isa rin sa bayan. Ialay mo ang handog ng bayan at gumawa ka ng mga pantubos para sa kanila, sabi na ayon sa inutos, gaya ng inutos ng Panginoon. Dito sa verse 10. Subalit ang taba, ang mga bato at ang mga labad na nasa atay ng handog pangkasalanan ay sinunog na sibawan ng dambana gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. So ito po isang larawan ng pag-aahin. Ayon po sa kautusan ni Moises. Actually, hindi siya nag-aahin. Ang sinasabing dakilang aahin sa Bosra ay ito yung papatayin niya ang mga tao sa bansang Edom. Ang Bosra ay ang kapitolyo o pinakamalaking syudad ng Edom. So magkakaroon po doon ng great slaughter. Papatayin ng Diyos ang mga tao doon. Na para bagang larawan ng pag-aahin. Ito may ginamit na larawan po ng Diyos. Ang Bosra po ay nasa timugang silangan ng bansang Israel.
Yun po yung lugar ng Bosra. Dito po sa ikapito. The wild oxen shall come down with them, and the young bulls with the mighty bulls. Their land shall be soaked with blood, and their dust saturated with fatness. Ito po mga hayop ay naglalarawan, yung hayop ay naglalarawan sa pangkaraniwang tao sa Edom at ang kailang mga pinuno. Ibig sabihin, silang lahat ay babagsak na niya. Silang lahat ay parurusahan. Dito po sa Ezekiel chapter 35 verse 6, Therefore as I live, says the Lord, I will prepare you for blood, and blood shall pursue you. Since you have not hated blood, therefore blood shall pursue you. Ibig sabihin, hindi sila napuot na pumatay. They have not hated blood, kanya. Kaya ngayon, susundan sila ng dugo, kanya. Habulin sila ng dugo. Sila naman ang parurusa at papatayin ng Diyos. Kanya. So parang pagiganti ng Diyos. Sa ikawalo, for it is the day of the Lord's vengeance, the year of recompense for the cause of Zion. Pag nagpasin ninyo, kung di pa yan napapansin mga kapatid, it is the day of Lord's vengeance, the year of recompense for the cause of Zion. Hindi siya actual na literal na araw, kundi ito'y panahon ng pagiganti ng Diyos. Ito ang panahon ng pagsingil para sa layunin ng Zion. Its stream shall be turned into pitch. Yung pitch po ay parang asfalto na nasusunog yun eh. And its dust into brimstone, its land shall become burning pitch. It shall not be quenched night or day. Its smoke shall ascend forever. From generation to generation, it shall lie waste. No one shall pass through it forever and ever. Ito po ang pagiganti ng Diyos dahil sa ginawang yung pong ginawa ng Edom laban sa Israel. Sabi, sinaktan ng Edom ang Israel sa maraming pagkakataon. So ito po ang kaparusahan na ibibigay ng Diyos laban po sa bansang Edom. It is the Lord's vengeance for the cause of Zion. Sabihin, dahil sa Sion. Dito po sa Psalm, bakit ipagiganti ng Diyos ng Sion? Dahil pinili ng Panginoon Diyos ang bansa, Israel. Dito po sa Psalm 132 verse 13, For the Lord has chosen Zion. He has desired it for His dwelling place. Ito ang bansa na kung saan sinasamba nilang Diyos. Sa ganung parang ito'y tirahan ng Diyos. Ang kanyang templo, ibig sabihin. Sa Psalm 76 verse 2, In Salem also His tabernacle, yun ang templo, and His dwelling place in Zion, yun ang templo ng Diyos. So ito ang templo ng Diyos. Nandito ang apoy ng Diyos. Dito nag-aahay ng ang kanyang bayan sa Diyos. So isabihin, kaya parurusahan at hahatulan ng Diyos ng Edom dahil ipagtatanggol ng Diyos ng kanya sinasabi na siya'y matuwid. Kailangan niyang patunayan na siya'y matuwid sa mga bansa at sa kanyang bansang Israel. Its stream shall be turned into pitch and its dust into brimstone. So ito'y apoy. Its land shall become burning pitch. So, ang Zion po ang tirahan ng Diyos. So, doon ang templo ng Diyos eh. Ang Edom ay gagawin niyang a desolate waste. Kasi masusunog eh. So, yun po, wala lang titira doon kanya. At ito ay magiging parang wasteland. Wala lang titira. So, yung makikita natin, ito yung contrast. Ang Zion, ito po ang pinakamamahal na tirahan ng Diyos. Nandun ang kanyang templo. Doon ginagawa ang lahat ng pag-aahin para sa Diyos. At ang Edom, dahil hindi po ito ang bayan ng Diyos, at ito'y kanyang parurusahan, kabaliktaran po ng kanyang bayan, ito'y magiging
desolate, wala nang titira, at ito magiging waste. Parang, alam ba yung waste sa Tagalog? Parang dumi na lang, ganyan, waste. Wala lang titira doon. So, masusunog, sisirain ng Diyos. Kasampo, it shall not be quenched night or day. Its smoke shall ascend forever. From generation to generation shall lie waste. No one shall pass through it forever and ever. Hindi po ito ituturo sa physical sapagkat ito'y sinira ng Diyos, ang bansang Edom. Kaya po ito'y naging walang tumira, wala nang titira doon. At ito'y parang naging dumi na lang, waste. Pero ito po'y naglalarawan din ng kawalan ng laman ng ating kaluluwa at kamatayan ng kaluluwa na walang Diyos. In other words, yung physical destruction ng Diyos sa Edom ay nagpapakilala rin ng kaluluwa ng mga tao doon. Sapagkat wala silang Diyos, ang kailangan mga kaluluwa ay disyerto, walang nakatira at patay. Yun yung po isang larawan na sinasabi ng Diyos talatang ito. Sabi po sa Malakay chapter 1 verse 4, though Edom say, they will rise up and build again. Yet God said, even though Edom had said, we have been impoverished, but we will return and build the desolate places, that says the Lord of hosts, they may build, but I will throw them. They shall be called the territory of wickedness, and the people against the Lord will have indignation forever. Unless the Lord builds the house, they labor in vain. Will build it unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. Psalm 127 verse 1. So, ibig sabihin, wala silang pag-asa. Sisirain talaga sila ng Diyos. Unlike ang bansang Israel, na nakabalik at muling itinayo ng Diyos. Pati yung templo sa Jerusalem. Pero yung Edom, hindi. Kahit sasabihin nila na itatayo namin muli nasira, kaya sabi ng Diyos, ibabagsak kong muli kanya. So ito makita nating galit ng Diyos sa Edom. 11-15. But the pelican and the porcupine shall possess it. Also the owl and the raven shall dwell in it. It shall stretch out over it the line of confusion and the stones of emptiness. They shall call its nobles to the kingdom, but none shall be there, and all its princes shall be nothing. And thorns shall come up in palaces, nettles and brambles in its fortresses. It shall be a habitation of jackals, a courtyard of ostriches. The wild beasts of the desert shall also meet with the jackals, and the wild goat shall also bleat to its companion. Also the night creature shall be rest there, and find for herself a place of rest. There the arrow snake shall make her nest and lay eggs, and hatch, and gather them under her shadow. There also shall the ox should be gathered, everyone with her mate. Basahin po na sa ating wika. So ito makita nyo, parang ito'y larawan kung ano mangyayari pagkatapos sirayan ng Diyos ang lupain ng Edom. Sa ika-11. Hanggang ika-17 lamang po ito mga kapatid. Ngunit ito ay ang kinin ng mga lawin at ng mga porkopino, at ang kwago at ang huwak ay maninirahan doon. Kanyang iunat doon ang pisi ng pagkalito at ang pabigat na kawalan sa mga mararangal nito. Kailang tatawagin yon sa walang kaharian doon. At lahat ng mga pinuno ay mawawalang kabuluhan. At ang mga tinik ay tutubo sa kanyang mga palasyo, mga dawag at damo sa mga muog niyon. Iyon ay magiging tahanan ng mga asong gubat, tirahan ng mga avestruz, asong gubat, jackals, avestruz, sabi sa Tagalog, sa English, wild goat, kanya. Ito, avestruz. Ang mailap na hayop ay makikipagsalubong sa mga asong gubat, at ang lalaking kambing ay sisigaw sa kanyang kasama. Ang malaking kwago ay maninirahan din doon, at makakatagpo siya ng dakong pahingaan. Do'y pupugad
Do'y pupugad at may mangitlog ang ahas at magpipisa ng itlog at titipunan sa kanyang lilim. Doon matitipon ang mga lawin, bawat isa'y kasama ng kanyang kauri. Ito po makikita natin dito, isabihin, pag ikaw ay pupunta sa isang bahay na sira, pinabayaan nila. Yun ang rawan nun, yun. Tutubo yung mga damo sa kanyang sa bahay at magiging marumi at titirahan din po ng mga hayop. So ito po ang sinasabi rito. Ang magiging titira doon ay mga wild animals at mga ibon. Ang kaharian ay hindi naiiral kailanman. Kaya hindi na pwedeng bumalik ang mga prinsipe at ang mga hari doon dahil wala nang kaharian. At yung mga magagandang palasyo at mga tirahan ng mga hari, ito po ay tutubuan ng mga damo at mga ligaw ng mga halaman. Yun po mangyayari sa bansang Edom sa pagpaparusa. Kasi kung maalala po natin, sa Babylon, yun din ang mangyayari. Sa Ninive, ganun din ang mangyayari. So itong paglalarawan po sa Ninive ay parang pangkalahatang pattern ng Diyos sa kanyang paghatol sa mga bansa na lumalaban sa kanya at lumalaban din sa kanyang bayan. Search, ito po ang 2 huling talata. Search from the book of the Lord and read. Not one of these shall fail. Not one shall lack her mate. My mouth has commanded it, and his spirit has gathered them. He has cast the lot for them. His hand has divided it among them with a measuring line. They shall possess it forever, from generation to generation. They shall dwell there. Sabihin, kanina, yung po mga wild animals at mga ibon ang titira doon, sila titira doon magpakailanman, kanya. From generation to generation. Yun ang mangyayari sa lupain ng Edom. So sabi ng Panginoon, mababasahin natin sa ating wika, yung saliksikin at basahin ang aklat ng Panginoon. Kahit isa sa mga ito hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat tinutos ng bibig ng Panginoon at tinipon sila ng kanyang espiritu. At siya'y nagpalabunutan para sa kanila at ito'y binahagi ng kanyang kamay sa kanila sa pamagitan ng pising panukat. Ito'y kanilang aariin magpakailanman mula sa salinlay. Mula sa salit-saling lay ay maninirahan sila doon. So in other words, mananatili magpakailanman ang lupain ng Edom na ito'y walang titira, desolate at wasteland, at ito'y tirahan ng mga wild creatures, mga wild animals, birds, animals. Yun po ang titira doon. In other words, hindi na babalik muli yung kaharian ng Edom. So ito po yung pangkalahatang larawan, pero itinukoy sa Edom dahil ito nga po isang para bagang pinakauliran sa mga bansang kalaban ng Diyos. Bilang warning sa mga bansa na lumalaban sa Diyos at sa kanyang bayan. So ito po ang ating paksa. So pinakikita rito ng Diyos ang kanyang sovereignty, kanyang kapangyarihan at kalayaan sa pamagitan ng paghatol sa mga bansa. Ang chapter 35, ipinakikita niya ang kanyang sovereignty rin sa pamagitan ng pagliligtas sa kanyang bayan, Zion o Israel. So ito po ang ating pagpaksa po sa gabi ito. Wala po makita ng mga kapatid. 4 lang po ang nag-comment sa atin ngayon. Si Kennedy Piligambol, gandang gabi po sa lahat. Rafael Ortiz, good evening mga kapatid. Edna Delfino Villamayor, good evening po sa inyo lahat. Jun Bautista is present and listening. 4 lang po. Ibig sabihin, kaya siguro ito dahil naputol po tayo kahapon, walang pangaral, maaaring hindi nakatuon ng mga kapatid sa ating pag-aaral sa araw nito. Maaaring bukas po ay babalik po tayo mga kapatid sa pakikinig sa ating pangaral o maaaring busy po yung mga kapatid. Wala po ba kayong tanong mga kapatid?
Sabi po ng ating Panginoon, Edom did not rise again. Na po yung mga bansang ito, Assyria, Babylon, Persia, um, yung Medo-Persia, yung Macedonian Empire, yung Roman Empire, hindi na rin sila bumalik. Lahat ng mga inutulan ng Diyos, yan ang pattern niya. They'll be utterly destroyed. Hindi na sila babalik. Yung pong sabihin na, pero meron namang, yung pong Edom ngayon, ito yung nasa Sinai Peninsula. So, may nakatira ba doon? Oo. Pero yung mga nakatira doon, Rabo, hindi mga Edomites. So, hindi na, wala na yung bansang yun. Sabihin natin, meron din bansang Egypto ngayon. Totoo yun, may bansang Egypto ngayon. Pero nakatira doon mga Arabo, hindi mga Egyptians sa panahon ng Biblia. O mayroon bansang Syria, no? May bansang Syria ngayon. Pero nakatira doon ay mga Arabo ngayon, hindi mga Syrians sa panahon ng Old Testament. Mayroong bayan sa Iraq na tinatawag na Babylon, pero hindi ito yung lumang Babylon sapagkat yung lumang Babylon ay parang naging bundok na lang, wala lang tumira doon magpakailanman. So, ibig sabihin, Edom did not rise again. Ito po ay parusahan ng Diyos. Hindi na natin makikita yung bansang yun. Ayon po sa sinasabi ng Panginoon. Sabi niya, search from the book of the Lord and read, not one of these shall fail. Not one shall lack her mate. For my mouth has commanded it, and His Spirit has gathered them. So sinabi ng Panginoon, so ito yung nangyari. In other words, kung titingin tayo sa mapa ngayon, wala nang Edom. Wala nang bansang yun. Lahat ng mga bansang inutulan ng Diyos ay hindi na bumabalik. At least, kung makikita na sa Biblia, lahat ng inutulan ng Diyos sa mga lupay sa Biblia, hindi na po sila bumalik. Pagka inatulan tayo ng Diyos, pag inatulan ng Diyos ang isang bayan, hindi na ito babalik. Mawawala. Kahit po yung mga bayan na inatulan niya, hindi na babalik. Halimbawa po yung siyudad ng Tyre. Meron Tyre ngayon, pero yung siyudad ng Tyre ay nasa labas siya ng dagat. Yung old Tyre nasa loob. At hindi na tinitirhan. So, ganun po ang karakteristik ng Diyos pag siya po humata. Wala na po ba tayong tanong, mga kapatid? Okay, kung wala na po tayong tanong, ito naman po ang ating awit.
everyone. Tell me the story most precious, sweetest that ever was heard. Tell of the cross where they nailed him, writhing in anguish and pain. Tell of the grave where they laid him. Tell how he lived and forget. Love in the story so tender, clearer than ever seen. Stay, let me weep while you whisper. Love paid the ransom for me. Tell me the story of Jesus, light on my eyes every word. Tell me the story most precious, sweetest that ever was heard. Tayo po ay manalay, mga kapatid. Ama banal, kami po ay dumadakila sa iyo at pupuri dahil po sa inyong kadakilaan at kapangyarihan at dakilang pagmamahal sa inyo sa amin. Kinikilala po namin, Ama, ang iyong kahatulan at katwiran na iyong pinaparusahan niya ang mga lumalaban sa inyo at yung mga laban sa iyong bayan. At pinakikita mo rin ang iyong katwiran at katarungan sa pamagitan ng pagbibigay at timpala at kaligtasan doon sa mga sumusunod sa inyo. Nawa, Ama, mga salitang aming pinag-aralan ay tumimo sa iyong mga puso at lalo ka namin kilala bilang makapangyarihang Diyos. Sana po ay magdulot ito ng takot sa amin sapagkat nalalaman namin ang iyong dakilang kapangyarihan at iyong dakilang kapuotan at katulan laban sa mga gumagawa ng pagkakasala. Sana, Ama, kami inyong tulutan na makasama ka namin sa langit ng Panginoon. Natulutan niyo na kami maligtas sa pamagitan namin katapatan sa inyo, Diyos, hanggang sa araw namin ng kamatayan o hanggang sa pagdating na aming Panginoon. Salingatan mo kami, Ama, at patumbayan sa pamagitan ng salita. Huwag niyang ipabayaan at ibigay niyo aming mga pangailangan sa araw-araw. At ang mga bagay ito ay aming hiningi, dakilang Panginoon Hesus Kristo. Amen. So, bukas po ulit. Alas 4 po ng hapon at alas 8 po ng hapon. Sa po ay magpatuloy na po itong ating kasalukuyang kaisan ng quarantine para magpatuloy na rin po ang pagsamba sa Diyos tuwing araw ng linggo at gayon din po sa ibang mga araw. Nagdagdagan po ang mga kapatid. Brother Jojo Campo, ito po ay nandun po sa malayong labahin ng Dubai. At si Sister Rachel Goto ay doon po sa mas malapit na bayan ng Japan. So iba-iba po ang minsan nakikinig po sa atin. So, mag-ingat po tayo mga kapatid. Hindi pa tayo iniiwan ng COVID-19. Doon po sa lungsod ng Cebu, napakarami po ng na-infection ng COVID. At mabilis ang kanyang mabilis po pagdami ng mga bilang doon ng infection. Panalangin po natin ang mga kapatid sa bawat dako. Malungkot po na isang balita na isang mga po na kapatid sa Shawnee Church of Christ sa Nacogdoches, Texas ay namatay. Pati ang kanyang asawa po yung na-infection although parang gumaling na. Marami po mga kapatid ang naapektuhan po sa iba't ibang mga lugar. So ipasasama po natin sa panalangin. Sana po, ingat po tayo. Stay safe.